Mga mahal na kapatid at mga kaibigan, sa bidyong ito ay pag-aralan natin kung paano naging sugo si kapatid na Felix Y. Manalo sa mga huling araw. Ito po ay part 1. Sa part 2 ay ibang video naman po ang ating gagawin. Ito po si kapatid na Felix na sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang mga hula na patutuo ng Biblia tungkol sa pagiging sugo ni kapatid na Felix Y. Manalo at ng kahalalan ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Sa panahon natin ngayon na laganap ang napakaraming relihiyon at napakaraming mga ngaral na nagpapakilalang sila ang tunay at may karapatan sa pangangaral. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagkulang ng pagbibigay sa atin ng gabay kung paano makikilala ang tunay na mga ngaral at ang tunay na relihiyon, at ito'y sinalita ng Diyos at ipinasulat niya sa Biblia o mga banal na kasulatan. Ating napag-aralan sa nakaraan na kinakailangan na taglay nila ang dalawang katangian na sinasabi ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaias. Sa Isaias 8 talatang 20, ganito ang ating mababasa. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kung wala sa isang nagpapakilalang sugo ng Diyos ang mga katangiang ito, ating mapapatunayan na ang taong iyon ay hindi tunay na sugo at ang kanyang ipinangaral ay hindi tunay na mga aral ng Diyos. Sa makatwid, siya ay nagtataguyod ng huwad na relihiyon o hindi tunay na iglesia. Ating balikan ang kahulugan ng katibayang ito. Una, kautusan. Ang itinuturo niya ay hango sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia at hindi galing sa kanyang sarili lamang, at hindi niya ginagamitan ng pansariling pagpapaliwanag at ng kanyang sariling karunungan. Hindi siya nag-iimbento ng aral dahil lahat ng kanyang itinuturo ay mababasa sa Biblia. Ikalawa, patutuo. Dapat may hula o propesiya na tumutukoy sa kanyang kahalalan o authority ng kanyang pagkasugo, sapagkat siyang nagpapatunay ng kanyang karapatan sa pangangaral sa madaling salita. Kinakailangan ang isang nagpapakilalang sugo ay hinuhulaan o may hula sa Biblia ng kanyang pagiging sugo. Ang Iglesia ni Cristo na lumitaw noong 1914 sa Pilipinas ay may kinikilalang sugo, ang kapatid na Felix Y. Manalo, na kinikilala naming sugo ng Diyos sa mga huling araw. Taglay ba niya ang mga palatandaang binigay ng Diyos sa aklat ni Isaias bilang katibayan na siya ay tunay na sugo ng Diyos? Ating tunghayan sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay. Ang kautusan na kanyang taglay. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay pa ng karagdagang katangian tungkol sa palatandaang ito. Ang kautusan na ang ibig sabihin, ang itinuturo ng isang tunay na sugo ay hindi nanggagaling sa kanyang sarili lamang, kundi lahat ay mababasa at nakasulat sa kautusan o salita ng Diyos na nasa Biblia. Inaangkin ba ng isang tunay na sugo na ang aral na kanyang itinuturo ay sa kanya? Ganito ang sabi ni Jesus, ang pinakadakilang sugo ng Diyos. Ganito ang ating mababasa sa Juan 7 talatang 16. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kita nyo, mga kapatid? Binigyan
ni Kristo na ang kaniyang aral na itinuturo ay hindi sa kanya, kundi galing doon sa nagsugo sa kanya. Sino ba ang nagsugo sa kanya? Sa Juan 14 talatang 24. Ang hindi umuibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sabi ni Jesus, ang mga salitang kanyang sinasabi ay hindi sa kanya, kundi galing sa Ama na nagsugo sa kanya. Sa makatwid, ang tunay na sugo ng Diyos ay hindi lamang nagtuturo ng dalisay o purong mga salita ng Diyos na mula sa Biblia, kundi kailanman ay hindi niya aangkinin na ang aral na kanyang itinuturo ay sa kanya. Ang kaniyang laging binibigyan ng kapurihan ay ang Diyos na sa kanya ay nagsugo at hindi ang kanyang sarili. Taglay ba ng kapatid na Felix Uy Manalo ang katangiang ito? Nung panahong siya'y nabubuhay pa, ang mga nakasaksi sa kanyang pangaral, kapatid man o hindi, ay nagpapatunay na lahat ng kanyang sinasabi ay sa Biblia niya kinukuha. Bawat tanong ng mga tao sa kanya, ang kanyang ipinasasagot ay Biblia. At maski hanggang ngayon, taglay ng mga ministro sa iglesia ang ganitong katangian. Walang aral ang iglesia na hindi matatagpuan sa Biblia, at kailanman ay hindi nakasalig o nakabatay ang paniniwala ng sinumang kapatid sa iglesia ni Kristo kay kapatid na Felix, kundi sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ganito ang madalas sabihin ni Felix noon: huwag kayong maniniwala kay Manalo kailanman. Ang mga salitang aking itinuturo sa inyo ay hindi akin, kundi binabasa ko lamang ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pagkatapos ay itataas niya ang Biblia at sasabihin, dito lamang kayo maniniwala mga kapatid. Ito lamang ang inyong sampalatayanan. Kaya naman hindi nasalig sa kanino mang tao ang paniniwala ng sinumang iglesia ni Kristo, kundi sa Biblia lamang, na tanging batayan ng tunay na pananampalataya. Maliwanag na taglay ni Felix Manalo ang unang palatandaan, ang kautusan, sapagkat wala siyang aral na galing sa kaniyang sarili lamang. Ang lahat ng aral na ituturo niya at itinataguyod ng Iglesia ni Kristo ay pawang nakasulat at lahat ay mababasa sa Biblia. At iyan ay inyong masasaksihan kung kayo ay magsusuri sa mga katotohanan ng aming sampalatayanan. Ang mga hula na nagpapatunay sa kaniyang pagiging sugo. Ang dakong pagmumulan ng huling sugo. Ang mga halimbawa ng mga tunay na sugo na ating tinatalakay sa nakaraan, si Juan Bautista, si Apostol Pablo, at ang Panginoong Hesus ay may mga hula o propesiya sa Biblia. Maraming taon pa bago ang paglitaw nila sa daigdig. Ito ang ikalawang palatandaan ng pagiging tunay, ang patutuo sa kanila ng Diyos na sila ay mga tunay na sugo. Si kapatid na Felix Uy Manalo na aming pinaniwalaang sugo, may hula ba sa kanyang kahalalan at karapatan bilang tunay na sugo ng Diyos bago pa ang paglitaw niya sa daigdig? Totoo bang siya ang huling sugo ng Diyos? Mayroon ba sa Biblia ang ipinakilalang huling sugo? Ating tunghayan ito. Basahin natin sa Isaiah 41 talatang 4 hanggang 5. Sinong gumawa na tumatawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Akong Panginoon ang una at kasama ng huli. Ako nga, nakita ng mga pulo at nangatakot ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig, sila'y nagsilapit at nagsiparito. May binabanggito ang Diyos na huli. Ang sabi niya'y kasama ng huli, na ang ibig sabihin na ay sasamahan ng Diyos ang huling sugo niyang ito. May sinabi din siyang nakita ng mga pulo, na ang ibig sabihin na ang dakong pagmumulan ng sugong ito ay binubuo ng mga pulo at doon lilitaw at makikita ang huling sugong ito ng Diyos.
Saan matatagpuan ang mga pulong ito na siyang makakakita sa paglitaw ng huling sugo? Sa aklat pa rin Isayas. Basahin natin sa Isayas 24 talatang 15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Ang mga pulo na makakasaksi sa paglitaw ng huling sugo ng Diyos ay nasa silanganan. Anong silanganan ang tinutukoy? Saang panig ng daigdig ito matatagpuan? Ating sasagutin iyan maya-maya lang. Narito pang isang hula tungkol sa huling sugong ito. Sa Isayas 46:11, ganito ang ating mapatalinghugan. Na tumatawag ng ibong mangdaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. May binabanggit ang Diyos sa hulang ito na ibong mandaragit na nagmumula sa silanganan. Kaniyang lininaw na hindi ito literal na ibon dahil sinabi niya na ay tao na gumagawa ng payo mula sa malayong lupain. Sa makatwid, ito ay isang tao na ang gawain ay inihalintulad lamang sa isang ibong mandaragit. Binanggit ang kanyang pagmumulan, silanganan, at malayong lupain. Ano ang ibig sabihin ng payo na kanyang ipaggawa sa sugong ito? Sa awit 107 talatang 11. Sapagkat sila'y nang himagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Ang payo, sabi ng Biblia, ay ang mga salita ng Diyos. Sa makatwid, ang tungkulin ng taong ito na nagmumula sa malayong lupain na nasa silanganan ay pangangaral ng salita ng Diyos. Isang sugong mangangaral na hinahalintulad sa ibong mandaragit. Ano iyong malayong lupain na nasa silanganan na pagmumulan ng sugong ito? Ating basahin sa English Bible ang nasabing hula. Isaiah 46:11. Calling a ravenous bird from the east, the man that executed my counsel from a far country. Yeah, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. King James Version. Ang sabi ng Biblia, far country o malayong bansa na nasa east o silanganan. Sa makatwid, ang sugong ito na hinulaan ay manggagaling sa isang malayong bansa. Malayo sa bansang Israel. Kaya malinaw na hindi sa Israel manggagaling. Isang malayong bansa sa silanganan na binubuo ng mga pulo. Maliwanag na ang tinutukoy ay ang Pilipinas. Bakit? Ang tawag sa Pilipinas, perlas ng silanganan. Tama po, perlas ng silanganan. Sapagkat ang Pilipinas ay nasa silanganan o Far East. Ang pinanggalingan ng pangalan ng Pilipinas. Las Islas de Felipe. Sa Tagalog ay mga pulo ni Felipe. Mula kay King Philip II, ang hari ng Spain noong panahon na tayo ay sakupin noong 16th century. At totoo namang binubuo ang Pilipinas ng napakaraming pulo na mahigit 7,000 na mga isla o pulo na siyang pinakamarami sa buong Asia. Kaya nga ang tawag sa bansa natin ay Philippine Islands na nasa Tagalog ay kapuluan ng Pilipinas. Kumuha po tayo ng dagdag na patuto o katibayan. Ating basahin sa Hebreo ang original na wikang ginagamit sa pagsulat ng aklat ni Isaias ang nasabing talata. So hindi ako marunong magbasa ng Hebreo, so atin na lang pong may keywords po dyan na mimisrak.
hango sa Bibliang Hebreo ang Westminster Leningrad Codex. Mapapansin sa original yung may bilog po na red. Mapapansin sa original na wika sa Isaiah 46:11 na ating pinakita sa itaas, ating mapapansin sa bandang itaas sa gawing kanan ang salitang Mimisrak o iyong may bilog. Pansinin din ang pronunciation na nasa gawing kaliwa sa ibaba ng Hebrew word na may root word na misrak na tumutukoy sa salitang silanganan na siyang panggagalingan ng ibong mandaragit. Ano ba ang ibig sabihin ng Hebrew word na misrak? Basahin natin sa Smith's Bible Dictionary. Misrak is use of the Far East with a less definite signification. Ayon sa isang kilalang Bible Dictionary, ang salitang misrak ay ginagamit upang tumukoy sa Far East o malayong silangan. Kaya tiyak na talagang ang Pilipinas ang tinutukoy na panggagalingan ng sugong hinuhulaan at ito'y may patotoo pa mula sa isang pari ng Iglesia Katolika na nagpapatunay na ang Pilipinas ay nasa Far East o malayong silangan. Basahin natin sa English. It cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken the deepest root. Asia and the Philippines, written by Jesuit priest Horacio de la Costa, page 169. Sa Pilipino, hindi maaring mawalan ng kabuluhan na ang bansa na matagpuan sa halos panggitnang pangheograpiya ng malayong silangan ang Pilipinas na siyang kinatatagang mabuti ng Kristyanismo. Kaya atin ngayong natitiyak na talagang may sugo ang Diyos na lilitaw sa Pilipinas at ito'y ang kapatid na Felix Manalo. Bakit Pilipinas ang pinili ng Diyos na pagsuguan? Bakit lahing Pilipino? Maraming tumututol na Pilipinas ang kinatuparan ng dakong panggalingan ng sugong hinuhulaan. May mga nagsasabi na, bakit naman Pilipinas ang pipiliin ng Diyos? Ang dami namang bansa dyan na mas maganda sa Pilipinas. Nandyan ang Amerika, Canada, United Kingdom at iba pa. Hindi naman siguro pipiliin ng Diyos na pagsuguan ang isang bansa at lahing mahirap lang o yung mga nasa third world. Ang mga taong nagsasabi ng ganito ay nagkukulang ng kaalaman sa katotohanan ng paraan ng pagpili ng Diyos ng kanyang mga hinirang. Hindi nila batid na hindi ang ganda, ang lakas at ang pagiging mataas na uri ng isang bansa o lahi ang batayan ng Diyos sa tao na kanyang isusugo. Narito ang katibayan. Basahin natin sa 1 Korinto 1 talatang 26 hanggang 28. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang ihiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas at mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Napakaliwanag ng sinabi ng Biblia. Walang magagawa ang sino man na tumanggi sa dahilang ito ng Diyos sa kriteria ng kanyang pagpili sa taong hihirangin niya. Totoo na ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa. Ang lahing Pilipino ay isa sa itinuturing na mahinang lahi sa mundo.
Ang kapatid na Felix Y. Manalo ay isang ordinaryo at isang mahirap na tao lamang at walang mataas na pinag-aralan. Subalit pinili ng Diyos upang gawing sugo dahil ang pamantayan ng Diyos sa pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Sana po ay nakikinig niyo at binabasa niyo po ito. Napakahalaga po ang leksyon nito. Kaya ate pong pagpapatuloy. Bakit hinahalin tulad sa ibong mangdaragit ang sugo? May mga nagsasabi na ang hinulaan sa Isaiah 46:11 na hilantulad sa ibong mangdaragit ay isang masamang tao dahil ang ibong mandaragit daw ay isang masamang ibon na dinadagit at sinisila ang kanyang mga biktima at pinapatay. Tulad ng ginagawa ng isang lawin sa isang sisiw na manok na matapos dagitin ang kaawa-awang sisiw, ito'y pinapatay. Kumo ba't hinahalin tulad sa isang masamang halimbawa ang ibig sabihin ay masama na rin ang pinatutungkulan noon? Ang Panginoong Hesus ay hinahalin tulad sa magnanakaw gaya ng mababasa sa aklat ni Apostol Pedro. Basahin natin sa ikalawang Pedro 3, talatang 10. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Hindi ba't ang magnanakaw ay masama? Di lalabas niyan dahil sa masama. Hinilang tulad ang Panginoong Hesus. Kung ating susundan ang pagkaunawa ng iba, lalabas masama si Kristo gaya ng magnanakaw? Hindi naman ang pagiging magnanakaw na nagnanakaw ng hindi kanya ang kahambing ni Kristo, kundi ang pagdating ng isang magnanakaw na walang nakakaalam. Dahil talaga namang walang nakakaalam ng eksaktong oras at araw ng pagbabalik ni Kristo, kundi ang Ama lamang. Mababasa natin yan sa Mateo 4, talatang 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaya inahalin tulad man sa ibong mangdaragit ang sugo sa huling araw ay hindi ang pagpatay nito ang nakakatulad, kundi ang kanyang pagdagit. Nilinaw naman sa pinaliwanag natin kanina na ang magiging tungkulin o trabaho ng taong ito ay gumagawa ng payo. Nang ibig sabihin ay tagapangaral ng salita ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng pangdagit? Sa Judas 1, talatang 23. Ganito ang ating mapatalinghugan. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. Ang pagdagit ay ang pag-agaw sa apoy, na ang apoy na tinutukoy ay ang apoy ng impyerno. Mababasa yan sa Mateo 18 hanggang 9. Tatang 9. Sa makatuwid, dadagitin o agawin ng sugong ito ang mga tao upang sila'y maligtas at hindi upang mapahamak. Saan magmumula ang mga taong dadagitin o aagawin ng sugong ito na hinalantulad sa ibong mangdaragit? Narito pang isang hula na tumutukoy sa sugo. Basahin natin sa Isaiah 43, talatang 5. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa ilagan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Ang mga taong dadagitin ay ang mga anak ng Diyos na babae at lalaki
na nagmumula sa malayo at mula sa wakas ng lupa, at tatangkain ng hilagaan at timugan na pigilin ang gawain ng sugo. Ngunit wala silang magagawa dahil sabi nga ng Diyos, aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Sa ano tumutukoy ang hilagaan at timugan na binabanggit na magtatangkang pumigil sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos sa hula? Ating tunghayan ang sagot. In the north, the Protestants were in control. Lutheran churches in Sweden, Norway, Denmark, Ireland, the northern and central states of Germany. Calvinist or Reformed churches in Scotland, the Netherlands, the Palatinate, and a few of the Western German states. In the south, the Catholics were in control. Spain, Italy, Austria, Bavaria, and elsewhere in southern Germany. The Reformation by Owen Chadwick, page 366. Basahin natin sa Pino. Sa hilagaan, ang mga Protestante ang namamayani. Iglesia Luterana sa Sweden, Norway, Denmark, Iceland sa hilagaan at gitnang estado ng Alemanya. Calvinismo o ang reformadong iglesia sa Scotland, ang Netherlands, Hesse, ang Palatin at mangilan-ngilan sa mga estadong kanluranin ng Alemanya. Sa timugan, ang mga Katoliko ang namamayani. Espanya, Italia, Austria, Bavaria at saan man sa timugang Alemanya. Maliwanag ang pahayag ng aklat na ito, ang hilagaan ay tumutukoy sa Protestantismo at ang timugan ay Katolisismo naman. Ang dalawang malalaking relihiyong ito ang sinasabihan ng Diyos ng mga katagang bayaan mo at huwag mong pigilin. Sa makatwid ay walang magagawa ang mga relihiyong ito kapag inagaw na ng sugo ang mga anak na babae at lalaki ng Diyos mula sa kanila. Kaya nga, noong panahon na nagsimula ang iglesia sa Pilipinas, ang dalawang malaking relihiyong ito ang nakabangga ni kapatid na Felix Manalo. Ngunit hindi nila napigil ang paglaganap at pagdami ng kaanib sa Iglesia ni Kristo, na ang mga kaanib ay galing sa hilagaan, Protestante at timugan, Katoliko. Nagtagumpay ang ibong mangdaragit sa pagdagit o pag-agaw sa kanila at sila'y naging kaanib ng tunay na iglesia, ang Iglesia ni Kristo. Subalit may mga nagsasabi na sila man ay sugo na lumitaw sa Pilipinas at ang kanilang relihiyon ay sa bansang Pilipinas na nasa malayong silangan din nagsimula. Maari bang maangkin ng sinuman ang hula na natupad kay kapatid na Felix Y. Manalo? Ang mga hula bang ating nabanggit ay maaring matupad o kumapit sa ibang tao? Hindi, sapagkat hindi lamang ang lugar o dako na pagmumulan ang hinuhulaan, kundi hinuhulaan din ang panahon o ang petsa ng paglitaw ng sugong ito na nagmumula sa malayong silangan o Pilipinas. At iyan ang ating tatalakayin sa susunod. So, hanggang dito lang po muna mga kapatid at mga kaibigan. Sunod ay gagawa ako ng video sa part 2 sa hula na tupad kay kapatid na Felix Y. Manalo. Salamat pa sa inyong pakikinig sa akin at sana ay nasundan nyo rin akong sa pagbasa. Ito lang po ang ating leksyon. Maraming salamat po at gabayan kayo ng Diyos.